Focus niya, dati ganda dyan, sobrang kinis dyan. Tapos, basta dati talagang sariwa ito. So, ang nangyari dito, nagka-issue sila dito sa kotse nila. Matagal na kasi nilang gamit to eh. So, ito sila ma'am, talagang gamit lang alam nito nila ma'am eh. So, dahil gamit lang alam nila dito, meron siya mga sinasabing mechanic na tumingin. Pinsan daw niya, pinagawa niya. So, dun sa loob ng bahay nila, pinakita niya sa amin, palit na yung clutch, palit na yung shift fork. Kaso upon checking dito sa computer, chinek up namin, buhaghag yung clutch, buhaghag yung shift fork, buhaghag yung... So, in suma total, hindi marunong yung... Hindi ko naman sabi na hindi marunong. Ang problema, kung pinagawa kasi... Kung ito kasi pinagawa nila at gumastos sila dito, ba't sa atin ibebenta? Yun lang logic doon. Diba? Gagastos ka ng malaki sa trani, sa sakit ng ulo mo dahil hindi mo alam kung saan dadalhin o saan papagawa. Tapos napakamahal nung magagastos mo. Kasi sa ibang shop sa amin lang naman mura eh. So syempre, mahal ang ginastos nila rito, for sure. Ang tanong, kung ito ay nagawa, ba't sa atin binibenta ngayon? So syempre may palaman at may catch. So yan. Ang catch nito ibang-iba na talaga. Sayang to. Dati ang ganda na ito talaga. Pero kung magkakasundo kami sa price, bibili natin to. Kukwentahin ko muna yung mga kailangan natin. Pero upon checking, ang problema niya ay buong trani. Problema dahil nga nag-iba na yung itsura niya. Kailangan na natin i-freshen up to. So medyo all out ang gagawin dito. Napabayaan na tong kotse. Sayang, sana dati natin nakuha to. Kung nakuha natin dati to, ganda nito. Headlight malfunction, kailangan din natin ng sensor ng ilaw and everything. Pero ito, pag in-start to, so yan, check natin. Tapos, scan natin ulit. Pagka in-scan natin ito, malalaman natin ang mga nakatago. So, pasok natin. Tapos, na-clear ko kasi. Mali yung napindot ko. So, transmission not in part. Daming lumalabas. May S. Working. So, tignan natin kung ano. Test drive muna natin. Baka naman umandar. Pakinggan natin yung may-ari. Pag dugtong-dugtongin natin yung mga kwento. Tapos, saka natin hatulan kung anong magandang gawin dito. So, nikot ni Nico, sabi ni ma'am, huwag daw masyadong ikutin, baka di umandar. Ibig sabihin, mali yung mga nakakabit na naman. Mali yung pagkakagawa dito. So, tayo na lang ang bahalang bumirada. Yes, ma'am. Good morning guys, GTA Cars. So, meron tayo dito ang 2014 Ford Focus top of the line sports variant. Ito yung 2.0 engine natin, yung sunroof, push start. So, kung maalala nyo, a week ago, na-feature namin tong Ford Focus na to. 1 year in the making to eh. So, nakabili kami kay ma'am ng Mirage before. So, ito naman. So, ito yung naging primary car niya. Kaso, nagka-problem sa transmission. So, tinry niyang ipagawa actually. Tinry niyang paayos, papalitan yung shift fork and dual clutch. So, ito na yung transmission niya ngayon. So, dahil GTA cars tayo, kahit pa napalitan na yung mga parts niyan, pinakita ni ma'am sa amin yung pinagpalitan. So, baba pa rin tayong transmission to check. Para sigurado na quality yung parts tsaka yung mga kinakabit na transmission parts. So, ito na siya ngayon. Kita nyo. Pakita ko lang sa inyo. So, yung shift fork niya, may mga markings. So, ito yung usual na nabibili sa Banawe, yung brown box. Kaya siya may mga markings na ganyan. Ayan o. So, yun yung pinalit. Ngayon, pinalitan yun, yung dual clutch, is puro kalawang. So, ito pa rin yung luma. So, kita nyo. Sayang naman papapalitan yung shift fork.
Tapos yung clutch, ganun pa rin. So eventually yung kalawang yan, kakalat din yan sa transmission. So kung gagastos na rin kayo sa labor and sa parts, so make sure na natin na quality lahat ng parts. Tapos para isang gastos na lang guys, di ba? So ngayon ito na yung mga ipapalit natin dito. Naka-ready na to. So ito yung lagi namin sinasabi, LUK brand. So ito yung shift fork set, A and B, and clutch release bearing. So yan, walang mga markings yan. So palit tayo niyang isang set buo. Kahit yung clutch release bearing, hindi kailangan pinapalitan natin para to make sure, kasi nga gagastosin na lang din natin di brand new na lahat. So dual clutch is LUK brand always, pinaka top of the line. Ito naman, ito siya. So papalitan na natin to ngayon. Kaya yun yung lagi naming sinasabi na kapag nagpalit kayo, yung maayos na. Kasi how much yung labor, how much yung parts. Kapag nagpagawa kayo niyan sa labas, abuti kayo ng nasa 100, 120. Hindi pa ano yun. Hindi pa kayo sure doon sa mga parts. So, might as well, pakabit na kayo ng quality parts. So, ito yung inaano namin na 2014 Ford Focus, napalitan yung transmission. So, ngayon, binaba ulit namin kasi tulad niyan, kita nyo naman, kalawang. So, si ma'am, magkano rin yung ginastos niya? Sayang, diba? So, ngayon, kabit lang natin to. So, kung gusto nyong ipa-reserve to or ipa-mine, pwede rin. Papresyo natin to siguro around 370. So, abangan nyo to guys. Baka by this week, okay na to. Pwede nyo nang i-reserve. Top of the line to, 2014, power seats. Syempre, ito may mga tama yan. Alam nyo naman dito lahat. Refresh yan, paint, paparetouch natin, papaayos natin yung paint and detailing. So pati yung mga cooling system maayos natin kasi all out tayo dito. Kasi nga, gagastos na natin. So lahatin na natin, 'di ba? Para hindi sayang. So ito, yan. Pakita ko lang. Sunroof, push start, Sony head unit. Kung gusto nyo i-mine guys, pwede na magpa-reserve para ano na, may pa tayong Ford Focus available, mga non-push start. Ganun din 2013, 2014 model. So, check nyo to, visit kayo dito shop. Marami pa tayo ibang EcoSport, Fiesta. So, yun, pinakita ko lang sa inyo yung history niya na tulad niyan, may mga ganun. Papagawang shift fork, pero pagbaba, sira pa rin. Yun yung kadalasan na nabibili sa marketplace. Kaya dito, lagi tayong palit lahat para sigurado yung unit hindi magkaka-problem in the future. So, yun muna guys. Visit kayo dito shop and message kayo sa amin. Tayo pa kami units. Thank you. So good morning guys, maaga tayo ngayon, alas 8 tayo ay papasok na dahil tayong re-release ngayon na unit na Ford Focus na pula. Gusto ko yung mapapawaw yung bibili kasi parang a month to in order sa amin, so from abroad pa yung bumili. Follower din natin yun, binigyan niya tayo ng ample time, sinakto niya pa uwi niya para gagamitin na lang niya yung kotse. So yung mga kotse natin dito guys is lahat hindi siya mabibili ng gusto mo na. Meron kami mga ganon kapag dami kaming backlog actually. So ayaw namin madaliin yung kotse, gusto namin talagang malupit, yung talagang tipong isang taon na wala ka pang kahit battery hindi pa pinapalitan, parang gano'n. So si Aljun Boy. Morning guys. So tayo, pasok muna tayo, tapos i-ready ko muna yung sasakyan. Tapos ano ba gagawin natin ngayon? Paparehistro, no? Paparehistro na natin yun, tapos papatest drive ko last. Pero tinest drive na to, parang 1 linggo na namin tinetesting, lumapat na yung clutch na. Pasok na, ganda ng kapit, so walang kahit anong alog, so walang kahit anong nginig, vibration. So napakaganda nitong unit na to. So meron kaming nirelease dati yung sa Palawan na 2.0, ganito yun. So pinagkaiba lang nito, ito talagang all out. Yun kasi talagang ang ginawa lang namin dun sa Palawan parang shift fork lang tapos cooling system. Dito naman kasi buo, as in lahat zero from scratch. So lahat ng pyesa nito bago, flywheel, shift fork, clutch, ano pa ba pinalitan natin doon? Buong cooling system din yun, di ba? Buong cooling system din yun So ang nito, ang catch na ito nung last minute nung isang araw,
nakita namin nakadaya yung yung airbag dinaya yung airbag. So ang ginawa namin, pinabuhay ko ulit yung ilaw, tapos upon airbag airbag module yung pinalitan. So hindi naman siya nabangga. So dahil mahirap i-explain, pero marami siyang module sa loob kasi 2.0. Pag 2.0 maraming sensor. So malalaman mo naman yun kapag pumutok yung airbag kasi meron dong code sa loob ng ECU. Ang problem nito is yung module niya, yung parang tiny bit na sensor niya left sa driver side. Dito sa sa baba ng ganito. Sa baba nitong seat belt, meron dong parang ewan ko, shorted yun pinalitan namin ng bago. So buhay na yung airbag niya. So everything complete dun sa ilaw. ABS siya napalitan na rin, so wala ng ilaw yung ABS. So yung mga yan, pwede mo kasing dayain yan, papatay mo yung ilaw, dadayain mo. Kaso yung foundation kasi nung shop namin, nagsimula kami tinuro ko sa kanila dito na kahit isa, wala tayong gagawin ganyan dahil wala naman tayong means para gawin yan. So ganun ang ginagawa rito. Anyhow, dun sa mga error, lahat tapos, lahat check. So flying colors sa tong kotse. Mamaya test drive ko ng sarili, kaya pumasok ako ng maaga dahil marami kaming asikasuhin ngayon. Meron pa kaming takbo sa Batangas saka sa ibang lugar. So yada dito na. So silipin natin yung mga units natin dito, sample units. So ito yung in-order ng client natin a month ago. Kini-cleaning pa lang to, no? So ito yun. Perfect na yung mga holes niya, pati yung mga alignment ng bumper niya. Gulong niya bago 4. Tapos kung maalala niyo to, balikan niyo yung vlog namin. Pangit nito nung una. So ito yung ang tawag dito, gauge niya. Pakita ko sa inyo. Pero ikot ko muna kayo Teka lang. Ikot ko muna kayo rito sa unit natin. So ito siya. Kinarwash nila kanina doon, kaso pinabalik ko dahil kailangan namin ipa-appearance. Hinahabol namin yung appearance ng LTO. So dadalhin namin sa LTO muna para rehistro na lang kulang dito. Ikutan natin. Yan. Pogi, no? So ayan yung focus natin. Kita mo kung gaano tindigan yan, boy. Pero maganda talaga yan. Pogi, pero one thing, hindi lang pogi yun. Sobrang reliable yan kasi every bit ng part yan kabisado namin. Lahat ng kinabit dyan, lahat ng major components niya. So hindi tayo mapapahiya doon sa bibili, like as usual. Tingnan natin yung loob. Galit na galit, Yes. Ganda pa mo? Shifting niya 2,018 lang. Ang shifting? Opo. Okay. Goods. So ngayon, ito yung loob, guys. So malayong malayo na. So ito, every bit, pati itong mga to, pina-upholster bago. Kasi may lawlaw na na tela. Tapos detail namin ng matindi yung loob. So lahat ng mancha-mancha ng upuan tanggal na. So wala naman yan, free lang yung detail natin dito. Ang much more na inasikaso natin dito is the whole major parts. Ano ba yung major parts nito? Yung engine, pati yung tranny. So doon natin ginalingan. Then pakita ko sa inyo, sobrang lamig ng aircon nito. Teka, patayin ko muna. Turn off ko muna para makita nyo yung air nya. So dati kasi may ilaw to nung nakuha namin. Kung babalikan nyo yung vlog, ayun yung ABS, nakailaw na, buhay na. Yung airbag ayun. So lahat, all key, lahat siya working na. Click mo, tanggal yung check engine, lahat. So meaning all system go dito sa unit. Andito yung pinalitan natin na module dito sa right side. Sa left side pala, sorry. So module yun ng airbag kasi last minute nakita namin umilaw yung yung airbag, wala naman putok yung dashboard, wala naman putok to. So tinignan namin dun sa ECU nito, hindi naman nag-deploy yung kanyang airbag. So naging problem. Ito pala yung pinalitan, teka.
Ito yung pinalitan. So, tawag dito is airbag module, left side, driver side. Dito yung nakakabay. Dito. So, kapag ka meron kayong ganon, check nyo muna yung code sa OBD para alam nyo kung anong side ang papalitan nyo. Okay, so ito, lalagay natin dito. So, okay, ready to go na to. Ganda ang bango. Amoy, trim yung leather. Okay, so sige, parehistro mo na boy. Para mamaya ma-release na natin. Dala mo na yung pera? Dito na. Go. Puntang LTO. Para mahabol natin. Pogi, no? Hindi pa malinis yan. So, pinasikwat ko lang dito sa car wash dahil dahil kailangan niyang takbuhin yung LTO dahil mamaya magsasara. Magkukota na yun eh. Alas 12 kasi yung cut-off nila doon. So, para gagamitin na lang mamaya ito. Ganda manakbo nito guys. Sobrang as in. Okay, so one down tayo. Tapos, mamaya punta tayo sa workshop. Tignan natin yung mga progress ng ginagawa doon. Buti na lang maaga ako. Ayan. So, yun lang muna. At yan ang focus natin. Mamaya release natin. Tignan natin kung masaya yung nakabili.